ako dito at ayon pa nga sa ibang mga balita mga kapartner, napanood natin, no? Naibalik na nga yung bangkay noong napatay itong si Doy Dora. At gulat na gulat daw ang pamilya nito mga kapartner kasi hindi daw nila akalain na itong kanilang anak masasangkot sa ganitong klaseng pangyayari. At samantalang napakatino daw nito partner eh. Ito maliwanag partner na ito talagang makakaliwang grupo, wala talagang naidudulot ito na katinuan o kagandahan sa mga mamamayan. Bakit partner? Kasi nga tingnan nyo ha, itong si Franz Castro na convicted criminal na, patuloy pa rin niya ngayon itinatanggi ang kanyang krimen na ginawa, samantalang dalawang korte na ang naghatol sa kanya. Aywan ko ba, bakit hindi pa rin nakukulong? Samantalang yung mga lumalaban sa korupsyon, yun yung mga nakukulong at napaparusahan. Pati pa nga ito nga yung sinasabi di umanong nagpakalat dito sa kay Boyeng na medyo na hospital siya mukhang paparusahan pa nila. Grabe talaga, napakababalat si Buya. So partner, ang isa sa napansin ko dito mga kapartner, napakaganda ng ginawa ng mga AFP or mga militar. Kasi may precedence na dito na nangyari noon na may present ang NTF-ELCAC and then bigla silang binaliktad na di umano parang kinidnap sila or pinahirapan sila and then ito na nga ngayon, may kaso tuloy ang mga sundalo natin. Ito, good job. Oo, naalala mo yung partner, yung sa nagkagulo yun, sa DOJ ba yun? Kaya good job dito, partner, itong ating mga militar at ating mga kasundaluhan sapagkat binidyuhan nila at kitang-kita, partner. Di ba? Yung sinasabi mo nga na, ayan sa video na yun na sinasabi nga, pinakita mo na sa kanya, kinonfirm mo na kung siya nga ba ito, pangalan niya ng buo, kinonfirm niya. And then, pagkatapos niyan, tinulungan siya ngayon makaahon doon mula doon sa hukay na yon at binigyan siya ng pagkain. Kumbaga, may sequence of events na hindi na nila pwedeng baliktarin dahil ito may mga video at tangible at hindi ito AI. Baka naman to si Article bigla na naman, AI yan. Partner, dugtong lang ako, kasi kanina nabanggit po ni partner Bisdak, yung human rights. Pagdating po sa mga ganitong usapin, ang bibilis po ng human rights. Napansin ko lang, agad gumagalaw ang baso ng human rights. Naalala ko tuloy yung kay OJ Sisig. Ang dami po naming nananawagan na gumalaw po ang human rights. Pero po walang human rights na gumalaw. Dito ang bilis agad ng action ng human rights. Ngayon, balikan natin po itong si Chantal, At grabe. Kung mapapansin po ninyo, tayo nakaikwentro natin to mga partner, tayo mahilig tayo sa rally. Ilang beses tayo nakaikwentro. Yung mga tinatawag na, ay lang patawag na aktivista ngayon, partner Ang gusto patawag nila ngayon ay progresibong grupo. Yan. Napapansin ho natin, puro kabataan yung mga nagsasalita doon sa mga rally. Yung mga, di ba, nakaraan, napansin nyo. Kaya nga, tinitignan ko mabuti itong mga kabataan na to. Ito yung mga kabataan na pinag-aaral po ng mga magulang. Na umaasa ang magulang kapag ito ay nagtapos, makakatulong po ito sa pamilya nila. Ang problema, habang nasa eskwelahan, hindi nyo po namamalayan na dinodoktrinahan po ng maling ideolohiya nito hong mga makakaliwang grupo. At hindi ko alam bakit pinahihintulutan ng mga pinagkukutaan ito pong mga eskwelahan, universidad. Tukuyin na natin, kamukha ng University of the Philippines at ilang pang mga universidad na dyan mismo nagkakaroon ho ng kumbaga isinisilang ang recruiting. Kaya nga hindi kami nagre-red tagging. Ang tanong po namin, gaano katotoo from recruiting to become a member of CPP, NPA? At nakita natin sa TikTok ng mga yan puro bata, partner at matatalino ang nasa NPA. Last time sa Bohol, abogada naman yung namatay sa enkwentro. Partner Bisdak? Partner Bisdak, mayroon ka pa ba?